Hi guys! So, nakahiga na ako, patulog na sana ako at nag-scroll ako sa Facebook nang makita ko 'to. Sabi niya, sa at trend 'to na post, sabi niya, "Grabe naman mga HR recruiters ngayon, di ko nilalahat. After ka i-PM to send your latest CV at sasabihin na tatawagan ka nila sa ganitong araw for a short quick interview, on the day ng suppose na call nila sa'yo, di ka nila tatawagan. Paghihintayin at paaasahin ka lang without letting you know kung matutuloy pa ba or mag-schedule yung call nila." Ilang recruiters, HR na gumagawa nito sa akin na kahit i-text mo sila for follow-up, dedma lang, walang reply. Sobrang nakakadagdag ng frustration at anxiety. So, magko-comment sana ako pero minabuti kong gawin na lang video yung sasabihin ko dito, no? Alam niyo ba, sobrang tagal na nitong sistema ng Pilipinas na ganito. Dekada na siguro matagal na. Matagal na yung sistemang ganito sa Pilipinas at hindi na siya bago para sa karamihan. Pero yes, sobra talagang nakaka-disappoint yung ganitong sistema na mayroon ang mga HR sa Pilipinas ng mga company, mga agencies or ano pa man. Kasi hindi naman lahat, no? Pero bakit ganun? Bakit pag kailangan pa nilang paghintayin yung... Kasi based din sa experience ko, yung ganyan, yung tipong mag-aantay ka ng araw na yun, imbis na mag apply ka na sa iba, imbis na maglulok ka na ng another hiring para makapag-apply ka, maghihintay ka kasi may naka-schedule kang interview. Pero pagdating sa araw na yun, wala, nga, hindi ka nila tatawagan. E paano yung mga applicant na nagbo-boarding house, nag-a-assume na makakapasok sila ng trabaho agad-agad, nangungutang ng pang-requirements, ng pang-apply, tapos mag-expect sila ng ganitong araw, tapos wala pala. So, 'di ba? Imbes na nakakapag-ready tayo sa panibagong pag-a-applyan natin, panibagong pagpapasahan natin ng mga requirements natin, napo-postpone siya, nade-delay tayo kasi nag-aantay tayo, pero mag-aantay lang pala tayo sa wala. So, ito pa, nag-comment pa siya sa post niya mismo na sabi niya, tipong inaalis nila yung katiting na pag-asa mo na sa wakas, napansin na yung application ko and screening na nila ako tapos wala naman pala, sobra kayo, di ba? Totoo yan, totoo talaga yan at sobrang nakaka-disappoint yan. Lalo na dun sa mga applicant na nangungupahan, nagtsatsaga sila mangutang ng pamasahe, maghintay ng matagal, tapos ang ending, wala pala silang aasahan at kailangan nila maghanap ng ibang maa-applyan ng panibago. Bakit ganun? Bakit nyo pa pinapatagal yung, tawag dito, pinapatagal yung paghihintay dun sa applicant kung pwede nyo naman direktahan i-decline kung hindi nyo man lang din i-hire. Para naman makapaghanap sila ng panibagong pag-a-applyan, 'di ba? Para naman makakita ng panibagong hiring na pwede nilang applyan, ng mga possible na pwede silang ma-hire. Hindi yung paaasahin nyo, patatagalin nyo ng weeks, ng ilang araw, tapos wala naman palang aasahan kahit i-follow up kayo, di kayo magre-reply, di kayo sumasagot. Sa mga uma-agree dyan, mag-comment kayo ng experience nyo ng ganito. Sobra, di ba? Grabe, kasi naranasan ko din yan at grabe talaga. Yung tipong kinakailangan mo ng pera, ng trabaho, nagkakandabaon-dabaon ka na sa utang sa pag-a-apply. Pero ang ending ganyan lang. O sige, tatawagan ka na lang namin. O sige, balik ka na lang sa ganitong araw. Pero pagdating, nag-aksaya ka na ng pamasahit lahat-lahat. Wala pa din. 'Di ba? Ang daming basta isa yan sa mga isa yan sa mga nakakasukang sistema na mayroon ng mga company at mga agencies sa Pilipinas. Totoo yun. Magalit kayo kung magalit kayo, pero totoo yan. Kasi naranasan ko yan at hindi lang ako nakaranas yan, hindi lang itong nag-post na to, pero madami. Madaming karanasan ng ganyan dyan sa Pilipinas.
Yung tipong pag-aantayin ka tapos wala naman palang mapapala. 'Di ba? Totoo 'yun at totoo talaga 'yan. Hindi for the content lang or ano, pero totoo 'yun. Sa mga nakaranas diyan, sige, padamihan tayo. Nakakairita kasi yung ganyan talaga, sobra. Sobrang nakakaano 'yan, nakaka-drain ng energy mo. Tipong asang-asa ka na tapos ang ending wala pala. Taon, yung iba nga buwan ang inaantay, kakaantay, wala naman palang mapapala. Yung kailangan mo pa na mag-umpisa from the start. O, sabihin pa ng yung iba nga nag-expire na yung requirements na gagamitin nila, ang ending hindi pa pala sila ma-hire. Ay nako, comment sa mga nakaranas diyan ng ganyan. Share nyo na din tong video na to para makarating dun sa mga kailangan makarinig at kailangan makapanood ng video na to, no? Maging awareness sa lahat ng mga agencies at company na ganyan yung sistema ng HR.